At ayan po ang ating unang balita sa video na ito mga ka-crypto. Kung saan ang sabi rito ay Scott Bessent just confirmed this major XRP bull catalyst. Akala nyo ba tapos na ang excitement sa crypto? Nagkakamali po kayo. Si Scott Bessent, ang pangunahing tao sa likod ng economic strategy ni Trump, ay naglabas lang ng pahayag na pwedeng magpabago sa buhay ng bawat XRP holder. Hindi po ito chismis lang sa kanto. Ito ay tungkol sa tinatawag na Clarity Act. Kung ang crypto market ay isang malaking party, ito na ang moment na darating ang catering at may dalang Anli Lechon. Sa isang interview, diretsang sinabi ni Bessent na kailangang maipasa ito ngayong spring. Yes, tama po ang narinig ninyo. Spring 2026. Ang Clarity Act ay hindi lang basta papel na pipirmahan. Ito ang susi para magkaroon ng malinaw na rules ang crypto sa Amerika. Sabi ni Bessent, pati ang mga tradisyonal na bangko at saka crypto firms ay nagkakaisa na rito. Para itong traffic lights sa EDSA. Kapag naging green na, wala nang hihinto. At ayon sa kanya, bipartisan ang suporta rito. Ibig sabihin kahit anong kulay ng politika, gusto nilang kumita. Magkaroon ng maayos na sistema. Ngayon ay bakit ito major catalyst para kay XRP? Ganito po yan mga ka-crypto. Mayroong mahigit isang daang institutional partners ang Ripple na nakatayo lang sa gilid. Handa po silang gumalaw, pero hinihintay lang nila itong Clarity Act. Isipin mo na lang na si XRP ay isang sports car na puno ng gasolina. Pero nakatigil sa garahe dahil baka mahuli ng MMDA dahil walang plaka. Ang Clarity Act ang magsisilbing plaka at lisensya para ang mga higanting bangko ay tuluyan ng gamitin sa XRP sa kanilang operasyon. Hindi lang ito basta hype. Binigyang diin ni Bessent na gusto ni President Trump na gawing global center for crypto ang US. Kung dati ay parang taguan ang laro ng regulators at saka crypto firms, ngayon ay magiging hayagan na. Sabi nga nila ang swerte ay kapag ang paghahanda ay nagtagpo sa opportunity. Ang Ripple, handa na. Ang mga bangko, handa na. Ang tanong, handa na ba ang heart rate mo sa posibleng pag-akyat ng presyo? Huwag po masyadong kabahan. Mas masama pa rin ang heartbreak kaysa sa market dip. Ayan, ang aking opinion naman po tungkol dito ay mukhang ang susunod na mga buwan ay magiging critical turning point. Sa pagpasok po ng spring, malalaman natin kung si XRP ay tuluyan ng lilipad o kung kailangan pa nating mag-adjust ng ating seatbelt. Isang bagay lamang po ang sigurado. Ang usok na galing kay Scott Bessent ay sinyales na may nilulutong malaki sa Washington. Kaya tutukan po natin ang pirmahan dahil baka ito na ang clarity na matagal nating ipinagdadasal. At ayan naman po ang ating sunod na balita. Sabi ni Egra Crypto, this XRP and Tesla fractal lesson could send XRP to $80. Alam niyo ba kung ano ang pagkakamali ng mga nagbenta ng Tesla stock noong mura pa ito? Akala po nila pera ang hawak nila. Pero ang totoo, units dapat ang tinitignan nila.
Ngayong 2026, si XRP ay nasa eksaktong posisyon kung nasaan ang Tesla bago ito sumabog pa itaas. Kaya huwag kang kukurap dahil baka itong fractal lesson na ito ang magdala sa XRP mo sa $80. Ayan, si Egra Crypto, isang kilalang analyst, ay naglabas ng chart na nagpapakita ng nakakagulat na pagkakatulad ni XRP at Tesla. Kung titignan po natin ang history mula 2013 hanggang ngayon, si XRP ay dumaan sa mahabang panahon ng sideways movement. Boring, di ba? Parang relasyong walang label, hindi gumagalaw. Pero tandaan po natin, ang price compression o yung pag-ipit ng presyo ay parang spring na lalong bumubulusok kapag binitawan. Nitong taong 2017, nangyari po ang breakout. At noong huling bahagi ng 2024, bago ang 500% surge ni XRP, naulit ang pattern na ito na eksaktong gaya ng naging galaw ng Tesla. Sabi nga ni Egrag dito, huwag kang tumingin sa dollar value. Tumingin ka sa units. At bakit? Kasi ang presyo, pabago-bago yan, gaya ng mood ng ex mo. Pero, ang bilang ng XRP mo, yan ang tunay na asset. Ikinuwento niya ang sarili niyang lesson kay Bitcoin. Ang magbenta ng Bitcoin sa $300 para lang mabili ulit ito sa $100 ay masakit sa banks. Okay, wala siyang sinabing banks, pero ang point ay maraming nagbebenta dahil sa takot sa short-term dips. Tapos maiiwan kapag lumipad na ang presyo. Logic over emotions, ika nga. Ngayon ay ano po ba ang target? Batay po sa historical cycles at saka sa Tesla Fractal, may mga key levels tayong tinitignan. At yan po ay ang $6, $35 at saka $60 hanggang sa ultimate target na $80. Mukhang imposible? Noong ang Tesla ay barya-barya lang, marami ring nagsabing imposible itong yumaman. Ang sikreto ay ang accumulation habang ang lahat ay natutulog o nagrereklamo sa sideways movement. Ang consolidation ay pagkahanda lamang para sa susunod na rapid expansion. Ayan, kaya sa susunod na makita mong bumaba ang value ng portfolio mo, huwag kang magpanik. Bilangin mo ang units mo, hindi ang dolyar. Si XRP ay hindi lang basta coin. Ito ay isang mathematical pattern na naghihintay lang ng tamang oras. Sa mundo ng crypto, ang matyaga, siya ang may $80 na XRP sa dulo. Ang sabi naman po sa balitang ito ay analyst says, if you hold XRP, this could be the last chance. Here's why. Ayan, kung may XRP ka sa wallet mo, baka ito na ang huling pagkakataon na makita mo itong nasa sale price. Sabi nga ng crypto analyst na si XRP Captain, this could be the last chance to get in before the train leaves the station. Pero teka, ang tanong, yung train ba ay papuntang langit o papuntang rekto lang? Pag-usapan po natin yan ng mabilisan. Yan, tingnan po natin ang chart. Sa Bitstamp weekly time frame, may nakita pong magic na nangyari. Yan. Matapos po ang mahabang pagbaba nitong early 2026, humalik ang presyo sa 0.618 Fibonacci retracement level. Sa madaling salita,
tumama tayo sa sahig. Tapos biglang tumalbog na parang bola ng basketball na bago ang hangin. Isang dambuhalang green candle ang lumabas. Ibig sabihin maraming whales ang nag-shopping nung bumagsak ang presyo. Parang 12-12 sale lang. Maraming mabilis na kumuha ng voucher. Ngayon ay bakit ba confident itong si XRP Captain dito? Kasi yung long week sa ilalim ng chart ay sinyales na ayaw na ng market sa murang presyo. Rejection is real, ika nga. Pagkatapos niyan, dire-diretso ang pag-akyat lampas sa 0.382 level. Ang technical context po dito, mukhang tapos na ang tinatawag nating accumulation phase. Ibig sabihin, yung mga nag-ipon ng barya, handa na silang panuorin ang show o palabas. Ito na raw ang turning point. Pero syempre, hindi po mawawala ang mga marites ng crypto. Ang community, hati po ang opinyon. Sabi po ni XRP Herald, conviction is built when the price is boring. Patience is a virtue raw. Pero may mga bitter din. Sabi nung isa, 2016 ko pa naririnig yung huling trend na yan. Baka MRT3 yan na laging nasisira. Yung isa naman, simula nung $2.75 pa raw siya holder. Hanggang ngayon daw, puro sana all na lang siya. Yan, valid naman ang kanilang mga hugot. Kasi ang historical performance ng XRP ay parang roller coaster kung saan ay talaga namang nakakahilo. Ngayon, ang chart ay nagsasabing bullish pero ang history ay nagsasabing mag-ingat. Ang mahalaga, alam mo kung bakit ka bumibili. Hindi dahil sabi ni Captain, kundi dahil nakita mo ang data. Kaya, ayan, pasabog po tayo dyan. At ayan, sa balita naman na ito, sabi ng finance coach, XRP Bitcoin is going to shock the world. And here's why. Ayan, sabi po ni Warren Buffett, be greedy when others are fearful. Ayan, ulitin ko, be greedy when others are fearful. Pero sa totoo lang, mahirap pong maging greedy kung ang portfolio mo ay kulay red at mukhang ketchup. Di po ba? Pero ayon po kay Finance Coach JB, say XRP at Bitcoin ay nakatakdang i-shock ang buong mundo. Hindi ito hula sa kanto. Ito ay base sa tinatawag nating long-term financial cycles. Alam niyo ba ang sabi ng JP Morgan? Ang mga milyonaryo raw gumagamit ng charts. Pero ang mga bilyonaryo, astrology ang gamit. Relax lang. Hindi ibig sabihin na kailangan mong maging expert sa zodiac signs para magka-crypto. Ang ibig sabihin ng astrology dito ay ang pag-unawa sa mga cycles. Huwag kang masyadong emosyonal sa bawat red candle na nakikita mo. Kung gusto mong maging bilyonaryo, kailangan mong tingnan ang mas malaking larawan. Kaya ayan, paalam na po sa lumang sistema. Ang mundo ng pera pagdating ng taong 2030 ay magiging mukhang futuristic na sci-fi movie. Dahil po sa artificial intelligence, ang mga pagbabagong dati ay inaabot ng 10 taon, ngayon ay nangyayari na lang sa loob ng ilang buwan. Isipin mo na lang, parang yung pag-download ng pelikula dati na inaabot ng magdamag, ngayon ay segundo na lang.
Ganun po kabilis ang transformation ng digital payments. Kung hindi ka sasabay, baka maiwan ka na. Kung saan ay parang pager, kung saan ay ikaw ay parang pager pa sa panahon ng smartphone. Ngayon ay may mga financial advisors pa rin na nagsasabing scam ang crypto. Pero teka lang, ang Goldman Sachs at iba pang dambuhalang retirement platforms ay namumuhunan na kay Bitcoin, Ethereum at saka Solana. Sino ba ang mas paniniwalaan mo? Ang tito mong laging nagsasabing delikado yan? O ang mga bilyonaryong kumpanya na kumikita na dito? Ang pag-iwas sa pag-aaral tungkol sa digital assets ay parang pagtanggi na gamitin ang internet noong mga taong 90s. Yan, ngayon ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay hindi po kailangang maging tama sa lahat ng pagkakataon. Ang diskarte po rito ay calculated risk. Bili kapag takot ang lahat at maging handa kapag sobra-sobra na ang saya. Ito na raw ang tinatawag na greatest wealth transfer sa buong kasaysayan ng tao. Kaya ang tanong, saang panig ka ba mapupunta? Sa panig ba ng nanunood lang o sa panig ng mga handa na sa kinabukasan? At ayan, sa balita naman na ito, sabi rito ay Binance completes integration of RLUSD on XRP network. Alam nyo ba yung pakiramdam na handa ka na sa party pero wala pang sound system? Ganyan ang XRP Ledger noon. Mabilis, mura, pero kulang sa regulated dollar power. Pero ngayong February 2026, binuksan na ng Binance ang pinto. Tapos na ang integration ng RLUSD sa XRP network. Hindi na ito drawing, reality na po ito dito sa mundo ng crypto. Ngayon ay bakit nga ba ito big deal? Yan mga ka-crypto, ito po ang kwento. Sa crypto, liquidity is king. Kahit gaano kaganda ang technology mo, kung walang pambayad o walang pwedeng pag-exchangean, mahirap umusad. Dati, ang XRP Ledger parang isang napakagandang expressway. Pero kakaunti lang ang gas station. Pero sa pag-integrate ng Binance sa RLUSD, para tayong nagtayo ng Shell, Petron at Caltex sa bawat kanto ng XRPL. Ibig sabihin, mas madali na ang pasok at labas ng pera mula sa traditional banks papunta sa blockchain. Ngayon ay bakit RLUSD? Bakit hindi na lang yung dati? Kasi po mga ka-crypto, ang RLUSD ay nadisenyo para sa enterprise grade use. Parang ito yung VIP pass ng mga bangko at malalaking kumpanya para mag-settle ng payments nang hindi kinakabahan sa regulation. Ito yung regulated dollar na matagal nang hinihintay ng mga institutional investors. Ngayon na integrated na po siya kay Binance, yung pinakamalaking exchange sa mundo, hindi na lang siya experimental coin. Official player na siya sa global financial infrastructure. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin nito para sa atin? Ang presensya ng RLUSD kay Binance ay hudyat ng maturity. Kapag ang isang global platform ay nag-enable ng deposits at naghahanda na para sa withdrawals, sinyalis yan ng technical confidence. Seryoso ang Binance, seryoso ang Ripple, at seryoso ang market demand. Mas maraming liquidity, mas maraming users, mas maraming institutional money na papasok sa XRP Ledger Rails. Simple lamang po,
kung mabilis at mura na ang XRPL dati, mas magiging efficient at functional na ito ngayon para sa real-world scale. Ngayon, ang masasabi ko naman po tungkol dito ay hindi ito tungkol sa hype lamang. Ito ay tungkol sa structural progress. Ang digital finance at saka traditional money unti-unti nang nagiging iisa. At sa balitang ito, siguradong tayo ang XRP Ledger ay hindi lang nakikisabay sa trend. Ayan. Ulitin ko, sigurado po tayong ang XRP Ledger ay hindi lamang po nakikiuso sa trend. Ito ang nagsiset ng standard para sa future ng payments. Kaya kung naghihintay ka ng sign kung kailan magiging useful ang stablecoin sa XRPL, heto na yon. Kaya boom! At ayan, ang balita naman dito ay Robinhood makes notable confirmation about Ripple and XRP Ledger. Akala nyo ba pang-transfer lang ng pera itong sa XRP? Well, nagkakamali po kayo. Kumpirmado na mismo ng Robinhood. Ang Ripple at ang XRP Ledger ay hindi na lang basta crypto. Sila na ang nagpapatakbo ng daang-daang milyong dolyar na totoong ari-arian. Real-world assets, ika nga. Ganito kasi ang nangyari mga ka-crypto. Ayon po sa pinakabagong report ng Robinhood, nagawa na ng Ripple ang isang malaking milestone, ang pag-tokenize ng daang-daang milyong dolyar sa XRP Ledger. Ibig sabihin yung mga physical assets tulad po ng real estate, treasuries at money market funds naging digital na at pumasok na sa network ni XRP. Para itong paglalagay ng buong mall o isang kumpanya sa loob ng blockchain. Ngayon ay bakit po ba ito malaking balita? Simple lamang po mga ka-crypto, dahil sa transparency, bilis at syempre sobrang tipid sa transaction fees. Hindi na kailangan ng napakaraming middleman na laging may kahati sa kikitain mo. At hindi lang ito chismis sa tabi-tabi. Mismo ang mga malalaking isda o yung mga institutional players ang nakatingin na sa XRPL. Alam nyo ba na ayon po kay McKinsey Incorporated, ang tokenized fund capitalization ay posibleng pumalo sa $2 trillion bago ang taong 2030. At sa ngayon mukhang si Ripple ang gustong humawak ng korona. Kahit ang mga higante gaya ng Goldman Sachs, gumagalaw na rin sa tokenization. Pero iba ang bitaw ng Ripple dahil sa scale at bilis ng XRP Ledger. Para itong paglipat mula sa mabagal na dial-up internet papunta sa ultra-fast fiber connection para sa global finance. Ngayon, ano ang epekto nito para sa atin? Ang confirmation na ito mula sa Robinhood ay nagpapatunay na si XRP ay hindi na lang basta speculative asset na hinihintay nating tumaas para ibenta. Isa na po itong foundational digital asset. Ang pagpasok ng real-world asset sa XRPL ay nangangahulugang mas maraming liquidity at mas maraming gamit para sa network. Sa madaling salita, mas lumalalim ang ugat ni XRP sa sistema ng finance sa buong mundo. Hindi na lang ito pangarap na maging global currency. Ito na ang unti-unting nangyayari sa harap natin. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay ang XRPL, sabi nga ng mga analyst, ang XRPL ang magsisilbing tulay sa pagitan po ng traditional finance at ng digital markets. Kaya kung inaakala mong tapos na ang kwento ni Ripple, nagkakamali ka.
mukhang nagsisimula pa lang ang tunay na laro. Kaya abangan natin kung ano pang mga bilyong dolyar ang lulutang sa XRPL sa mga susunod na buwan. At ayan mga ka-crypto, narito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Kung saan ang sabi rito is Michael J. Casey said game over when Coinbase deleted XRP, but XRP survived and returned. Yan, sabi daw nila game over na. Sabi ng iba, ilibing na natin yan. Noong December 2020, muntik nang maging ghost town ang mundo ng XRP nang idilis sila ng Coinbase dahil po sa demanda ng SEC. Para bang nanunood ka ng pelikula na sa simula pa lang pinatay na yung bida. Pero teka lang, di ba ang bida laging may resurrection? Sa XRP, hindi lang basta bumalik, nanampal pa ng katotohanan. Balikan po natin ang resibo. Si Michael J. Casey na bigating pangalan sa crypto media ay nag-tweet ng dalawang salita. Game over. Simple, maikli, parang break-up text. Yan, parang break-up text na masakit sa banks. Noong panahon na yon, lahat ng holders ng XRP parang nasa ilalim ng ulan na walang payong. Coinbase, suspended ang trading. SEC, galit na galit. Akala ng marami, finish na talaga. Pero alam nyo, ang crypto parang ipis yan. Mahirap patayin, lalo na kung ang foundation ay bakal. Ngayon ay fast forward po tayo sa taong 2023. Habang ang mga bashers ay naghihintay ng lamay, biglang naglabas ng ruling ang korte. Sa XRP ay hindi security kapag ibinibenta sa mga exchanges. Kaya boom! Yung dating game over, naging press start to continue. Binalik ni Coinbase sa XRP. Binalik ng ibang exchanges. At ang mga dating nagduda, biglang nag-search sa Google ng how to buy XRP again nang hindi po napapahiya. Pero dito po lumalalim ang usapan. May mga lumalabas na email mula 2017 na idawit pa ang pangalan ni Jeffrey Epstein at saka Michael Casey. Wala pong direktang kinalaman kay XRP. Pero ang timing, mas suspicious pa sa jowa mong biglang nag-lock ng phone. Sabi ng community, may grand conspiracy daw para isuppress itong si XRP. Sabi naman ni David Schwartz ng Ripple, relax lang guys. Early rivalry lang yan. Di naman kailangang magsuot ng tinfoil hat. Pero aminin po natin, mas masarap pakinggan ang teorya o theory na parang Da Vinci Code. Di po ba? Ngayon, ang masasabi ko po rito ay sa mundo ng crypto, huwag po tayong basta-basta maniniwala sa game over ng iba hanggat hindi pa nag-e-exit ang mismong technology. Si XRP ay buhay, kicking, yan, naninipa, at napatunayan na ang resilience ay hindi lang basta salita. Ito po ay nakasulat sa blockchain. Kaya ang tanong, ready ka na ba sa susunod na round o baka naka-game over ka pa rin sa gilid? At ayan mga kakrito, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.